In the Philippines, sa mundo ng investing, specifically for the Philippine stock market, one of the most popular, if not the most popular approach pagdating sa stock market is dividend investing. Lalo na sa mga beginner investors or mga newbies, dividend investing yung go-to approach ng mga ganitong stock market participants. To the extent na kung saan dividends yung nagiging basis ng kanilang investment decisions or trading decisions. So this leads to a common strategy under dividend investing, which is yield chasing. So you can either look at it ng positive or negative, pero most of the time talaga yung dividend yields ang nagiging basis ng mga investment decisions na to. So another contributing factor kung bakit sobrang popular or sikat ng strategy na to, it's because most of the content creators out there, or you could say analysts, madalas nag-incorporate sila ng dividend approach pagdating sa investments, and ayun din yung nasasuggest nila sa audience or viewers nila. So kung bago ka pa lang sa mundo ng stock market or matagal na, I'm sure yung mga ganitong linyahan or yung mga typical script ng mga content creators familiar sa inyo. For instance, yung ganito, yung annual div yield ng stock XYZ is 5% na. So, kung meron kang may invest na 200k, magkakaroon ka ng 10k passive income. So, along those lines, or pag nirephrase mo, halos parehas na parehas yung thought. Or di kaya, ang dividends ng stock XYZ is every quarter. So, every 3 months, may makukuha kang dividendo. So, 'di ba, masarap yung pakiramdam na every 3 months may nakukuha kang pera na walang ginagawa or passive income. So, many Filipino investors approach the stock market with a perspective of them becoming digital landlords. So, nagkakaroon sila ng obsession over REITs, or di kaya sobrang fixated na magkaroon ng passive income from blue chip stocks na nagbibigay ng moderate or high na dividends. But what if I told you that a dividend-only approach is an inferior investment strategy and it's actually making you poorer and not wealthier? So this might be a bit controversial. So gaya nga ng sabi ko kanina, ito yung isa sa mga pinaka-popular na approach pagdating sa stock market investing. But in this video, I'm going to challenge yung free money or passive income myth that most Pinoy investors believe in pagdating sa Philippine stock market. So in this video, I'm going to talk about why using only a dividend approach in investing is wrong. So keyword only and wrong. And why I think dividends are useless unless you understand one critical factor in the world of investing. So this video will address itong mga bagay na to and will help you avoid dividend traps. So before I talk about the reasons kung bakit para sa akin yung dividend-only approach is wrong and inferior, gusto ko munang i-share yung thoughts ko kung bakit sa tingin ko yung dividend investing sobrang popular dito sa Pilipinas. Reason number 1, simplicity. So yung dividend investing or yield chasing na strategy, sobra kasing simple niya, and you could say na it's very easy to execute. So kung nakapanood na kayo ng mga videos when it comes to dividend investing, ito lang naman yung typical na strategy dyan. So, ang gagawin mo lang, you put an X amount of money at a certain percentage yield and you could get paid every 3 months, twice a year, or once a year. So, halimbawa, kung 100,000 pesos yung investment sa isang stock, tapos yung dividend yield is 6%. So, syempre, magiging 6,000 pesos yung return na yon. So, kung yung na-invest na 100,000 nalagay sa isang company na nagbibigay ng quarterly dividends, syempre yung 6,000 pesos divided by 4, so ang lalabas 1,500 every quarter. Kung yung 100,000 naman at a 6% dividend yield, na-invest sa isang company na nagbibigay ng semi-annual dividends, so syempre 6,000 divided by 2, ang lalabas 3,000 pesos, no? Approximately every 6 months. And syempre kung annual naman yung bigayan ng dividends, 6,000 pesos lang every year. So sa ganong strategy and sa ganong execution, kung pag-iisipan mo nga talaga, sobrang simple tapos sobrang dali, diba? Onting multiply lang, onting divide lang, kailangan mo lang malaman kung ilan yung div yield, tapos kung yung company na pagbibigyan mo ng pera, gaano kadalas nagbibigay ng dividends. So if you compare this with
growth investing or value investing na gumagamit ng fundamental analysis. So, kailangan mo pang pag-aralan yung mga iba't ibang ratios, diba? Mga PE ratio, mga debt ratios. Kailangan mo pang basahin yung mga iba't ibang financial statements, income statement, balance sheet, mga reports na umaabot ng hundreds of pages. Tapos, kung isipin mo, ang dami pang company sa Philippine stock market, diba? Lagpas 200. So, libo-libong pages yon combined. Or you can also compare it to swing traders or position traders na gumagamit ng technical analysis. So, a significant portion of your time you will spend in looking at charts, magpa-plot ka ng mga drawings, magpa-plot ka ng mga patterns. You have to understand kung ano yung ginagawa ng mga certain indicators. You need to know volume, moving averages, RSI, sobrang dami pang iba. And on top of that, syempre kailangan na monitor mo rin yung mga positions mo from time to time. So, kung i-compare mo nga talaga yun dun sa dividend-only approach, sa yield chasing, 'di ba sobrang dali. So, yung mga taong mas pinipili yung dividend-only approach, hindi ko naman sila ma-blame because, syempre, kung hindi ka naman passionate enough para pag-aralan itong mga reports na to, magbasa ng mga finance na mga books, mga investment books, mga business books, syempre, magiging mahirap sa'yo intindihin yung fundamental analysis, yung technical analysis, at iba't iba pang approach pagdating sa stock market. So, hindi naman lahat mahilig mag-analyze ng mga charts, hindi naman lahat mahilig magbasa ng mga business news, manood ng mga video pagdating sa stock market. So, kung ipe-present talaga sa'yo yung ganong type ng strategy na mag-i-invest ka lang ng ganitong amount sa ganitong dividend yield tapos ito na yung makukuha mong regular na income, so sobrang amazing talaga nung process na yun. So, reason number 2 why I think dividend investing is popular, that's because of passive income. So, it could either be an obsession pagdating sa passive income or confusion when it comes to passive income. So, gaya ng sabi ko kanina, usual example, kung halimbawa meron kang 100,000 investment at a 6% yield, so lalabas 6,000 pesos. So, kung lalakihan lang natin yung amount, for instance, a portfolio that's worth 10 million. So, at a 6% yield, lalabas 600,000 pesos every year or 50,000 every month. So, dito na papasok yung mga linyahan or mga script na pag nagkaroon ka ng 10 million, 30 years, 40 years from now, tapos meron kang nakukuhang ganitong percentage na yield, meron ka ng passive na nakukuhang 50,000 every month. So, pwedeng ito na yung retirement money mo or pwedeng ito na yung magre-replace sa trabaho mo or kung ano-ano pang mga reasons for alternative income. So, naiintindihan ko kung saan nanggagaling yung obsession pagdating sa passive income. Syempre, kung may nakukuha ka nga talaga na 50,000 every month, tapos katumbas na siya halos ng trabaho mo, then syempre, maa-amaze talaga yung mga newbies or mga beginner investors pagdating sa concept na yan. Kaso, dito pumapasok yung sinabi ko kanina na confusion pagdating sa ano ba talaga yung passive income. So, pagdating kasi sa dividend investing or sa stock market, although you receive yung pera na to passively, kasi maglalagay ka ng ganitong amount, tapos may nakukuha ka ng pera sa brokerage account mo kasi dyan naman binabayaran ng cash ng mga companies na to yung dividends. Yung dividend investing as a whole is far from a passive activity. So, bakit? Bakit yung dividend investing hindi naman talaga siya passive gaya ng sinasabi ng iba? So, companies, no matter how big, no matter how mature, or no matter how famous yung mga brands nila, lagi yan may kasamang risk. For instance, yung SEC, tapos DMCI, 'di ba? Sobrang celebrated 'yan kasi ang taas ng dividend yields na binibigay nila. So depende kung anong period mo tingnan, pwedeng yung dividend yields nila umaabot ng 11%, 8%, 9%, 10%. Pero alam naman natin yung mga issues at mga problema na affected yung SEC at DMC na kung saan hindi na na-extend
yung coal mining contract nila. Tapos, bumaba ng grabe yung stock because investors are uncertain kung anong mangyari sa SEC. Kasi syempre, kung hindi na sa kanila mapupunta yung mga coal mining contracts na yun, paano pa sila magkakaroon ng income para magbigay ng mataas na dividends sa mga investors? So, isa yan sa mga risk. So, another reason, dividends are not guaranteed. So, although may napapag-usapan na ang dividends, ganito binibigay, ganito yung dividend yield, hindi laging nasusunod yon. So, if you're an investor sa SEC, may na-mention nung kailan lang na kung saan made-delay yung pagbigay ng dividends ng company because they're preparing yung kanilang capital pagdating nga dito sa issues pagdating sa coal mining contract, 'di ba? So hindi ibig sabihin na sa previous na years nakapagbigay yung company ng mga dividends, ganun lagi. So isa pang example, yung SEB, 'di ba? Nakalagay dito no last week lang, yung dividend payments nila on hold despite yung earnings nila from last year sobrang laki. Record earnings nga daw. So kailangan nilang gawin 'yan in order to preserve cash because of the fuel prices caused by the Middle East conflict. So may mga investors na inaasahan na magbibigay na yung SEB ng dividends. Ang problema dahil sa Middle East conflict, nagkaroon ng issue. So bumaba na naman yung stock price ng SEB, di ba? So ayan yung mga risks tapos mga issues surrounding ng dividend investing. And sobrang dami pa niyan. Ito lang yung na-highlight kong dalawang to. So, if dividends are not guaranteed and companies always have risks or mga negatives, this means you will have to monitor your stocks periodically. Kasi kung hahayaan mo lang sila tapos hindi mo i-actively monitor yung mga positions mo, pwedeng mag-end up na malugi yung investments mo or hindi ka makakuha ng dividends, 'di ba? So isipin mo 'yan, kung merong isang investor na sobrang tagal ng part ng SEC, tapos may inaasahan siyang dividends na regular tapos sasabihin ng SEC na walang may bibigay na dividend. So saan kukuha ng income yung investor na 'yon, 'di ba? Or di kaya sobrang tagal niya ng investor sa SEC tapos hindi na na-extend yung mining contract ng SEC. So, lugi na yung investments niya tapos hindi na niya makukuha yung ganong level ng dividends na inaasahan niya. Unlike sa previous na dividends na nakuha niya nung mga nakaraang taon sa SEC nung wala pang issues at problema yung company. So, kung imo-monitor mo tong mga companies na to, yung mga pinaglagyan mo ng investments, syempre hindi na yun passive because it's in the perspective na stock market investing is a continuous activity. So, ang truly passive talaga na investment, yung pag naglagay ka ng investment dyan ng isang beses, may maaasahan ka ng babalik sa yung pera tapos hindi mo kailangan i-monitor ng sobra tapos talagang andun yung guarantees or di kaya sobrang low risk niya. So, there are several instruments, there are several vehicles when it comes to truly passive income pagdating sa mundo ng investing, pero hindi ko na ipag-usapan sa video na to because that's a different topic altogether. Which brings me to the first reason kung bakit para sa akin ang dividend-only approach inferior. So pag-usapan natin yung unang rason kung bakit para sa akin, kung dividend-only lang yung approach mo, lugi ka. So, yung isang reason na yun, it's because of taxes, no? So, most of the time, when other people talk about dividends, nagko-compute sila ng mga investment na ilalagay mo, yung dividend yield, tapos yung income na makukuha mo. But, most of the time, they forget to talk about yung final withholding tax sa mga dividends na nakukuha sa mga companies sa stock market, which is 10%. So, kung titingnan mo, 10%, medyo maliit lang naman siya, 'di ba? So, 10%, hindi naman malaki kumpara sa mga ibang tax na binabayaran na kung saan pwede pang lumagpas ng 20% or 30%. But if you look at it sa ganitong perspective na kung saan may 10 million investment tapos 6% yield, so 600,000 pesos every year or 50,000 per month nga, sa 600,000 pesos na dividends na makukuha mo, yung tax nun is 10%. So, that's 60,000 pesos na i-deduct dun sa dividends mo. Just to be clear, I'm not saying na paying taxes is bad, but kung merong mawawala sa yung 60,000 pesos every year, imumultiply mo lang yun sa ilang taon. For instance, 5 years, that's still 300,000 na madededuct or mawawala, di ba? So, ikaw na mag-multiply ng mga ilang taon para malaman mo kung ilan yung posibleng mawala sa yung pera because of that 10% final withholding tax.
So, bukod dun sa amount na nawawala na yon based on different computations, if you're going to compare it sa mga ibang taxes na kino-compute sa mundo ng stock market investing or stock market trading, when you compare yung dividend tax pagdating sa selling for capital gains, makikita nyo dito na yung stock transaction tax is nasa 0.6% lang. Kahit idagdag mo pa yung commission ng broker, yung VAT, yung mga iba't ibang klaseng fees, hindi lalagpas ng 1%. So, nakalagay nga dito 0.895% lang yung total ng tax na yun, diba? So, compared sa 10%, sobrang layo talaga ng difference. So, because of that tax cut, syempre sobrang laking difference nun kapag nag-pile up yung mga deductions, di ba? So, another reason kung bakit para sa akin ang dividend-only approach pagdating sa mundo ng investing is wrong and bakit inferior siya, it's because of forced liquidation. So, ano ba yung forced liquidation? So, hypothetical scenario lang, no? Thought experiment lang. For example, bumili ka ng isang stock, tapos yung presyo ng stock na yon is 100 pesos per share. Tapos, ang ginastos mong kabuuan sa investment na yon is 100,000 pesos. So, ilang shares meron ka? So, syempre, 100,000 pesos divided by 100, 1,000 shares. So, for the sake of simplicity lang, wag na muna natin include yung mga fees or mga taxes pagdating sa buy side of things, no? So, para lang madali yung computation. So, 1,000 shares. So, 1,000 shares times 100 pesos per share, syempre lalabas na 100,000 pesos. So, ayan yung pera na na-invest para magkaroon ng 1,000 shares sa hypothetical na company na to. So, dahil meron kang 100,000 pesos worth of that stock, kapag nagkaroon ka ng 5% na dividends, how much money in dividends do you get? So, magkano yung nakukuha mong pera? So, syempre, 100,000 times 5%, lalabas 5,000 pesos. So, if the initial investment is 100,000 pesos, tapos may nakuha kang 5,000 na dividends, how much is the total value of your investment? So, if you're going to compute it, sasabihin mo, 100,000 pesos yung ginastos ko sa investment, nakakuha ako ng 5,000 na dividends, syempre, yung 100,000 plus 5,000 equals 105,000. So, the answer is 105,000, right? So, kung bago ka pa lang sa stock market, so this is of course the logical way to think about it. Syempre, in-add mo yung dividends tapos yung initial investment. But that answer is actually wrong. So, hindi siya 105,000. So, bakit? If you've already been a part of the stock market ng ilang buwan na, or let's say a few years, siguro na-experience mo na yung meron kang hawak na stock, tapos inaabangan mo yung ex-date ng dividends, tapos yung payment date. Kasi 'di ba, kapag meron kang stock, tapos hawak mo pa hanggang ex-date, saka ka pa lang magkakaroon ng dividends pagdating ng payment date. So, na-experience mo na ba yung kunwari inaabangan mo yung stock, tapos nung ex-date, nahulog yung stock or nag-drop yung price? So, kung mahilig ka sa dividend approach ng investing, imposibleng hindi mo na-experience to. So, punta tayo sa charts. So, let's look at recent examples nitong sinasabi ko. So, andito na tayo sa chart and itong stock na to is CBC, China Banking Corporation. So, kung meron ka CBC, I'm sure alam mo na meron tong ex-date nung nakaraang April 29. So, ito siya. Merong cash dividends, ex-date April 29, cash div rate around 2.87% na merong 1.80 pesos per share. Ito yung regular. Tapos meron pa silang special divs na nagbibigay ng 1.59% or 1 peso per share. So ito yung araw na binigay yung dividends. So as you can see, yung closing price nito is nasa around 60.10. So, 60 pesos per share. Pero, the day before that, the trading day before that, yung April 28, ang presyo ng CBC, 63.90. So, andito yung stock. So, kung lalagyan ko ng price range to around this level, papunta sa closing price niya the following trading day, makikita natin na nag-drop siya ng halos 6% or more than 5%. So, nung X-date, nagkaroon ng drop in price. So, hindi yan isolated case. Tingnan pa natin sa ibang stock. So, andito naman tayo sa chart ng MBT or ng Metro Bank. So, nakapagbigay din sila ng dividends nitong nakaraan. So, ang X-date nito is March 6.
So, ito siya. Makikita natin na meron siyang cash div rate na 2.70% sa special, tapos merong regular na 2.02%. So, nung April 6, nag-close yung stock ng around 71.50. So, ito siya. And then, the trading day before this date, before ng X date, is yung March 5. So, ang presyo nun, 74.40. So, 74.40 tapos the following day, X date, kung lalagyan ko ng price range, makikita natin na halos 4%. So, halos negative 4% yung drop, tapos more than 3%, diba? Between 3 to 4% yung drop niya. So, isa pang example. So, andito tayo sa chart ng Keeper Holdings. So, kailan yung dividends nito, kailan binigay? So, X date, April 16. So, ito siya. And ang closing price nung April 16 is around 2.12. And the trading day before that, ng April 15, ang closing price ng Keeper is 2.24. So, kung lalagyan ko ulit ng price range from 2.24, nag-close siya ng around 2.12. So, negative 5.41. So, halos 6% yung drop, more than negative 5%. So, between 5 to 6%, no? So, 3 instances na kung saan within this year, for the X date ng mga stock na to, nag-drop yung price niya. So, the question is, bakit nangyayari itong mga drop pagdating sa X date ng mga stocks na to when it comes to their dividends? This is because of a downward price adjustment. So, balikan natin yung chart ng Keeper. So, kung titingnan natin yung dividends na binigay ng Keeper sa period na to, makikita natin na meron siyang 5.71% na cash div rate. Tapos, meron siyang cash dividends na 0.12. So, whenever there is an X date kasi, nagkakaroon ng adjustment dun sa stock price ng stock mismo, depende sa dividends na ibibigay niya. So, kunwari, dito sa Keeper, merong cash dividends na 0.12, tapos cash div rate na 5.71%. So, dito, 2.24 yung closing price. So, 2.24 yan. Tapos, if we're going to subtract yung 0.12, ang lalabas, 2.12. So, ano ba yung naging closing price ng Keeper dito? The following trading day nung X date, 2.12. So, nagkaroon ng adjustment or downward price adjustment sa Keeper kasi yung binigay niyang dividends, 0.12. So, nasubtract dun sa kanyang closing price the day before. So, may nakalagay din na 5.71% div rate. So, ma-estimate natin na around this percentage yung magiging drop ng price adjustment. So, ayun yung mga different ways on how you can compute it. That's why, nung nilagay ko dito sa 2.24, tapos nag-close siya sa 5.12, makikita natin na more than 5% but less than 6% yung naging drop. So, nagkaroon siya ng downward price adjustment, di ba? So, ayan yung concept ng downward price adjustment na kung saan nagkakaroon ng adjustment in price depende dun sa dividends or div rate na ibibigay ng isang stock. So, babalikan natin yung scenario na napag-usapan ko kanina. So, kung meron kang initial investment na 100,000 pesos, tapos nagkaroon ka ng 5,000 in dividends, how much is the total value of your investment? So, gamitin natin yung example ng Keeper. Yung value ng investment mo is 100,000 before the X date. So, kunwari, April 15, bumili ka. So, andito tayo. Meron kang 100,000 pesos worth of stock. So, during this period, yung worth ng investment mo is 100,000 pesos. Tapos, nung X date, nag-drop yung stock ng 5%. So, sabihin natin 5% lang, eksakto. So, galing dito, nag-drop siya ng 5%. So, sabihin natin, dito siya nagkaroon ng drop. Yung 100,000 pesos mo, nag-drop yung investment mo ng 5%, 100,000 pa rin ba yun? Syempre, hindi na, di ba? So, kung ang 100,000, yung 5% niya is 5,000 pesos, syempre, pag nag-drop na yung investment mo ng 5%, yung 100,000, magiging na siyang 95,000 because of the 5% drop. So, yung value ng investment mo, nag-drop. So, your investment is now worth 95,000 pesos from 100,000. And meron kang makukuhang dividends kasi syempre 5% yung nakuha mong div yield sa 100,000 na yun. So that's 95,000 pesos na value ng stock mo plus yung dividends na 5,000 ang lalabas, 100,000. So the answer is not 105,000.
So, it's actually 100,000 pa rin. And kung titingnan natin yung price ngayon ng Keeper, which is nasa around 1.93 pesos na dahil bumaba pa ng further yung stock, from the investment of 100,000 worth noong April 15, down na yung investment ng negative 14%. So, ibig sabihin, yung 100,000 pesos, so we're going to subtract 14,000 pesos. So, yung value ng investment is around 86,000 pesos na lang because of the 14% drop. And kung ilalagay natin yung dividends na 5,000 or sabihin natin 6,000 pesos, so the total value of the investment is going to be 91,000 pesos or 92,000 pesos. So, I think that's clear naman yung concept ng pagdating ng downward price adjustment during X date and what happens if the stock price goes down further. So, before ako mag-move on sa next topic ng video discussion na to, meron akong gagawing beginner stock market course and the topics here revolve around general topics of the stock market and basic foundational information when it comes to stock market analysis. So, this is aimed for newbies or beginners na mga stock market participants. So, this course is free but only limited slots. So, if you're interested, you can send an email sa mga address na to. Lagay nyo lang sa subject, free course, and just answer these 3 questions. So, let's go back dun sa video discussion. So, ayun nga, because of the downward price adjustment, yung total value ng investment, hindi naman 105,000, no? It's still 100,000 pesos. So, you get the dividends, but the total value of the investment is still the same dahil bumaba yung stock price and nag-adjust yung value ng hawak mong stocks. So, para sa akin, yung magandang illustration or magandang analogy ng concept ng downward price adjustment is parang ganito. For example, meron kang 5 pirasong 100 pesos sa isang bulsa mo. So, meron kang 100 peso bills, tapos 5 piraso yon. So, how much money do you have no in total? So, syempre, dahil 100 pesos yan, tapos meron kang 5, so 500 pesos. So, kung meron kang 500 pesos sa isang mong bulsa, let's say yung isang pirasong 100 peso bill, nilipat ko sa kabilang bulsa mo. So, ang lalabas, meron ka ng 4 na pirasong 100 pesos sa isang bulsa, tapos meron kang isang pirasong 100 peso sa kabilang bulsa. So, how much money do you have? So, syempre, 500 pesos pa rin kasi same naman yung amount ng money, ang pinagkaiba lang, nalipat lang siya. So, yung isa 400 pesos, yung isa 100. So, ayan yung nangyayari. So, this is exactly what happens when dividends are given during the X date, gawa ng downward price adjustment. So, technically, wala namang wealth na nakikreate. Yung portion ng investment mo lang is nagiging cash. 'Di ba? So, yung 100,000, dahil magkakaroon ka ng 5,000 na dividends, nagiging cash yun. Tapos yung 100,000, magiging 95% dahil dun sa price drop. So, parang ang lumalabas, oo, pera pa rin yun. Pero, parang nilipat lang sa kabilang bulsa. And if you factor in inflation sa Philippines, which is around 5% every year, ang lumalabas, you're actually losing wealth or just preserving it. Kasi wala namang nagbabago dun sa total value ng investment mo. So, ito yung sinasabi ko kanina na forced liquidation. Kasi automatically, nako-convert lang yung investment mo into cash pero nagdi-decrease yung value niya. So, kung bago ka pa lang sa stock market or matagal ka na, baka kilala mo yung tao na nasa screen ngayon. So, walang iba kundi si Warren Buffett. So, considered as one of the greatest, no, if not the greatest investor of all time. So, he's the chairman of Berkshire Hathaway, no? Isa sa mga pinakamalaking corporation sa buong mundo. So, sa isang letter to the shareholders nung 2012, inexplain ni Warren Buffett kung ano yung tingin niya about sa dividends. Meron siyang 3 priority for using cash that is ahead of any dividends. So, basically, sinasabi niya, kailangan ko munang gamitin yung cash sa 3 bagay na to before siya mag-decide na gagamitin yung cash para sa dividends. So, the first priority is reinvesting dun sa negosyo. So, para kay Warren Buffett, mas importante na yung cash na extra na meron yung mga negosyo nila
or yung negosyo niya, mas better na ibalik niya sa company para mas mapa-improve palalo yung negosyo. So, ayan yung number 1 priority niya. Pangalawa, making new acquisitions. So, instead of handing out dividends, mas prefer ni Warren Buffett na bumili ng iba pang companies or di kaya yung mga mismong company niya mag-acquire pa ng mga ibang negosyo. And then the third one, buying back the shares of stock. So, before giving out dividends, mas preferred niya na yung company mismo yung bibili ng sarili niyang stock. So, ayan yung tatlong priority ni Warren Buffett before giving out dividends. So, that's the reason why for more than 50 years, Berkshire has not declared a cash dividend. Dahil priority niya itong tatlong bagay na to before ibigay yung cash. And I think the reason why is because itong tatlong bagay na to, it actually creates wealth or improves the business, which indirectly will create more wealth para sa shareholders. Kasi syempre, pag nag-reinvest ka dun sa negosyo, pwedeng mas gumanda pa yung operations nila. So, that means pwedeng mas lumaki pa yung negosyo. So, pwedeng mag-improve ng stock price yun. So, pwedeng magpa-wealthier pa sa mga shareholders kasi mas tumataas yung value ng investment nila. So, the same goes with making new acquisitions or mga bagong business kasi syempre may dumadagdag ulit na different type of business under ng company nila. And pagdating naman sa buying back ng stock or buying back shares, it increases yung value ng company kasi it creates this buying pressure tapos a sign of confidence dun mismo sa mga executives or mga key people ng company na naniniwala sila dun sa stock nila. That's why binibili nila. So, it actually improves the stock price. So, this is why sinabi ko sa simula ng video na to na para sa akin, yung dividends are useless unless you understand one critical factor in the world of investing or in the world of trading or in the world of stock market investing. And ano ba tong critical factor na to? So, gamit pa tayo ng isang example. So, punta tayo sa charts. So, this chart is DDMPR. So, REIT ito ng Double Dragon. So, nag-IPO yung DDMPR about 5 years ago. So, nung 2021 pa. And kung i-assume lang natin na you were able to invest sa company na to ng, let's say, 100,000 pesos during this period. And nung period na yan, yung price ng stock nasa above pa ng 2.20. So, around this area. So, kunwari, meron ka 100,000. Tapos ngayon, ang price ng DDMPR is nasa 1.07 na lang. So, nag-drop na yung stock ng a little more than negative 50%. So, nasa negative 53, negative 54, no? So, para mas madaling i-compute, sabihin na natin 50% lang yan. Kunwari, 50% lang yung lugi. So, ibig sabihin nun, after 5 years, yung 100,000, 50,000 pesos na lang, 'di ba? Kasi na-cut in half yung investment dahil bumaba yung stock price. So, every year, ang pwedeng nabibigay na dividends ng DDMPR, kunwari 4% to 6%. So, pwedeng every year may 4,000 to 6,000 pesos, 'di ba? So, ibig sabihin, sa loob ng 5 taon, kung 4,000 every year, ibig sabihin nun 20,000 pesos yung nakuhang dividends. Or di kaya kung 6,000 pesos times 5 years, so that's 30,000. So, sabi natin, yung value ng investment is 50,000 na lang, di ba? Tapos, ang pwede niyang nabigay na dividends is 4,000 per year times 5 years equals 20K. Kung 6,000 naman per year times 5 years, 30,000 yon. So, ibig sabihin pala, yung naging total value ng DDMPR pwedeng 70,000 dahil 50,000 ngayon plus yung 20K na dividends, or pwedeng 50,000 plus 30,000 na dividends, so 80,000. So after 5 years, pwedeng lugi ka ng negative 30,000 or negative 20,000. Depende kung naging 70K or 80K yung total value ng investment mo. So another example, kagaya nung kanina, so, dito sa Keeper, kunwari nakapag-invest ka dito ng 100,000 noong April 15, tapos sabi natin, yung worth ng stock is 86,000 pesos na lang dahil nag-drop na siya ng 14%, diba? So, halimbawa, nagkaroon ka dito ng 6,000 pesos na dividends. So, again, hindi ko na i-compute yung mga fees or yung mga tax. Tapos, ni-round up ko na lang, no? Dapat around 5,000 pesos lang yan. Pero gawin na nating 6,000. So, total value is 86,000 plus 6,000. So, ang lalabas dito, 92K, diba? Yung total value.
So, ang lalabas, after 1 month, lugi ka ng 8,000 pesos. Kasi yung initial investment mo, 100,000, tapos yung total value lang ngayon ng investment mo is 92,000. So, ano yung kailangan para makabawi ka? Para mas madaling intindihin, i-delete ko yung ibang drawings tapos balikan natin yung nangyari kanina. So, meron tayong 100,000 pesos worth of stock nung April 15, di ba? Tapos, nagkaroon siya ng drop during this period. So, sabihin na natin 5% lang yung drop. So, yung total value is 95,000 pesos na. Kung tatanggalin lang natin yung dividends, kung hindi mo muna i-factor in yung dividends, yung value ng stock nasa 95,000. So, in order for your investment to return back dun sa 100,000 value, simple lang naman yung kailangan niyang gawin. From this level, yung close niya na 2.12, kailangan bumalik lang naman siya kung saan mo siya nabili. Dito sa price na 2.20 pataas. Dahil from 95,000, pag bumalik yung stock price dito, syempre babalik na naman siya sa 100,000 pesos, 'di ba? Dahil nasa same price level na siya. And then, kung idadagdag mo na yung dividends na 5,000, yung total value ng investment mo, 105,000 pesos na. So, which brings me back dito sa critical factor. So, yung critical factor na yon is stock direction. So, is the stock going to go up or yung stock ba is going down? Kasi kagaya ng binigay kong example sa Keeper, in order for you to actually get the benefit nung dividends, kailangan yung value nung stock mo, kailangan bumalik siya dun sa 100,000 pesos. Kailangan bumalik siya dun sa previous price kung saan mo siya nakuha. So, ibig sabihin, yung stock, kailangan niyang tumaas. Kasi, pag tumaas yung stock, magbe-break even siya ulit dun sa 100,000. Galing 95, magiging 100,000 na siya ulit. Saka mo idadagdag yung dividends na 5,000 para mag-create ng wealth or para magkaroon ng value. So, ibig sabihin, sobrang importanteng factor na tumaas yung stock. Kasi kung bababa lang siya ng bababa, kagaya ng ginawa ng DDMPR, kagaya nitong ginawang recently ng Keeper na down na siya ng negative 14%, walang kwenta yung dividends, di ba? Nakita nyo sa DDMPR, sa loob ng 5 taon, nakapagbigay siya ng consistent na dividends. Pero yung total value ng stock nasa 50,000 pesos na lang and ang nabigay niya lang na dividends is 20,000 to 30,000 pesos. So, hindi pa siya nakaka-break even dun sa level na yon. So, in order for an investor sa DDMPR na makabawi, kailangan ngayon tumaas nung DDMPR para makapag-break even yung investor na yon. So, am I saying that factoring in dividends for your investment decisions or your trading decisions is wrong? So, hindi yun yung sinasabi ko, no? So, ang sinasabi ko, dividend-only approach is wrong and inferior. Because if you're going to focus only dun sa dividends, tapos ifo-focus mo dun sa dividend yield lang, kung hindi mo iintindihin yung stock direction, magiging useless yung dividends. So, dividends are useless unless the stock goes up in the future. Kasi kung bibigyan ka ng bibigyan ng dividends, pero yung investment mo pababa, walang nangyayari dun sa value ng investment mo, or worse, you're losing money. So again, hindi ko sinasabi na hindi magandang strategy na pag-aralan yung dividends na ibibigay ng isang company or yung dividend yield niya. Ang sinasabi ko, mas importante yung stock direction. So, here's an example na ginawa ko mismo sa akin para sa investing or trading thesis ko. So, sa update number 2 ng Compounding Core Portfolio, so, nagawa ko yung video na to nung March 2. So, this portfolio talks about position trading or long-term investments. No? This is different from momentum and swing trading. So, ang focus nito is long-term positions. So, napag-usapan ko dito na kino-consider kong bilhin yung Petron or yung Picor. Nakikita nyo dito, may several reasons dyan. Nakikitaan ko siya na pwede siyang mag-increase ng more than 20%. Tapos, para sa akin, may maganda siyang dividend appeal kasi pwede siyang magbigay ng 4 to 5% dividends. And para sa akin, yung speculation ko sa kanya is that magkakaroon siya ng income recovery tapos magbe-benefit siya sa pagtaas ng oil. So, sa exclusive video na yan, napag-usapan ko na part yung Petron ng watchlist. So, makikita nyo dyan, around 2.70 plus pa lang yung price, binabantayan ko na siya. So, I was able to buy Petron nung March 2. And kung makikita nyo dito, binenta ko siya
nung March 10. So, puntahan natin yung chart. So, ito yung chart ng Pcor and during this period, binabantayan ko na siya. Tapos, nakabili ako during this period nung March 2. So, dito ako nakabili nung March 2. And kung makikita nyo dito, yung announcement niya ng dividends is March 3. So, March 3 yung announcement, pero yung ex-date March 17. So, ayan siya. So, kung nakita nyo kanina dun sa slides, nakalagay, binenta ko na yung Petron ko nung March 10 pa lang. So, the question is, part ng trading or investing thesis ko na yung Petron, maganda siyang bilhin kasi may dividend siya na nasa 4 to 5%. Pero, binenta ko na yung stock kahit hindi ko pa nakukuha yung dividends. Kasi March 17 yung ex-date binenta ko na siya ng March 10 pa lang. So, the reason for that is because kahit nagagandahan ako dun sa dividends niya, because of my research, because of my analysis based on the charts and what's happening sa overall market, para sa akin yung direction ng Petron pababa na. So, gaya ng sabi ko kanina, okay na incorporate yung dividends pagdating sa mga trading or investing decisions, but not at the expense of stock direction. So, kunwari, binili ko yung Petron sa level na to, nung March 2, and then merong dividends na binigay around 4.79%, no? So, cash divs 0.15. So, kung hawak ko pa yung Petron, andito yung average price ko, tapos ngayon nasa 2.63 na siya. So, yung investment nag-drop na ng negative 12%. So, close to negative 13. So, sabihin na lang natin na 12% yan. Tapos, merong cash div na 4.79. So, sabihin natin 5%. So, ibig sabihin, 12 minus 5, down pa rin ako ng negative 7%. Tapos, nakalipas na yung 2 months. So, the question is, paano ngayon kung yung Petron hindi na pumunta dito sa average price ko? So, down lang ako ng 7%, di ba? So, ibig sabihin, kung yung Petron magsistay lang sa levels na to, next year pa ako makakakuha ng 5%. So, after next year, may makukuha akong 5% pero down yung investment ko ng negative 7%. So, after a year, lugi pa rin ako ng negative 2%. So, if I'm just going to rely on the dividends alone, it will take me 2 years para mabawi yung investment ko or maging okay yung total value. So, yung scenario na yon is if yung Petron magstay lang dito, 'di ba? Paano kung magda-drop pa siya further even before the next dividend payout? So, mas lugi na yung investment ko. So, ito yung sinasabi ko na stock market para sa akin mas importante yung stock direction kasi walang kwenta yung dividends kung yung stock pababa ng pababa. So, that's why kahit para sa akin, maganda sana yung stock, okay yung dividends, tapos may upside potential. Since nagbago na yung thesis ko sa kanya, ibibenta ko siya kahit hindi ko pa nakuha yung dividends. So, if you want to learn how I traded Petron, kung ano yung explanation at reason ko behind buying the stock, kung bakit nalagay ko siya sa watchlist, and kung bakit nag-decide akong ibenta siya, you can join the private community of this channel so you can get access sa mga exclusive videos. So, pinag-uusapan ko dyan yung dalawang portfolio ko na kung saan position trades or longer term positions, and then yung isa kong portfolio talking about short term trades, momentum and swing na perspective naman. So, you can just check yung pinned comment, andyan yung process kung paano maging part ng community. So, in conclusion, just a few lessons, just a few realizations for you guys. Emphasize ko lang na incorporating dividend yields, studying about dividends para sa investment strategy or trading strategy nyo is not wrong. What's wrong is using only dividends as the basis for your stock investments. So, hindi ibig sabihin na yung div yield ng stock na to is 10% or up. Hindi ibig sabihin na 7% yung div yields niya or 8% tapos sobrang ganda ng company. Ayun lang yung magiging basis mo na dahil mataas yung dividends, dyan ako mag-invest. Sobrang daming factors na kailangan i-consider pagdating sa mga investment or trading decisions nyo kasi nagbabago yung economic or yung financial factors surrounding the companies that you invest or buy in, which of course affects the direction of the stock price. So, mataas nga yung dividends pero nagkakaroon na pala ng issue sa business which leads to drop in stock price. So, wala ding nangyayari dun sa investments. So, you should always involve other factors in order for you to make better trading or investment decisions. So, dapat wag nyong ignore yung mga factors na yon pagdating sa mga investment decisions nyo. So, how about you guys? What are your thoughts regarding a dividend investing only approach pagdating sa stock market? So, let me know
in the comment section. And if you've learned a lot sa video na to, found a lot of value, make sure that you like this video and subscribe sa channel na to. So, you'll always be updated sa mga future videos na i-upload ko pa.